Nanalo kagabi ang San Miguel Beer at sila na ang lamang dito sa Serie 2-1. Marami tayong nakita dito sa Game 3, no? Pero siguro, obviously, para sa TNT, na-miss nila yung serbisyo nitong si Poy Eram. At ang nakasama din sa TNT, yung napakarami nilang mga turnovers at yung mga na-miss nilang free throws. Sa panig naman ng San Miguel Beer, naging epektibo yung kanilang playmaking ni Jericho Cruz. Ginagawa nilang parang secondary playmaker ito at hindi napigilan ng TNT yung mga pick and roll ni Junmar kasama si Jericho Cruz, pati na to si Motao Tua at si Rodney Brondial. Ang isa pa, no, itong si Coach Leo Austria, maganda yung ginawa niya ng si Chris Rosales ang ginamit niya na point guard at itong si Chris Ross yung second half at nabangko na itong si Wami Tiongson. Hindi naman nakapagtataka na nabangko si Wami dahil katulad nga nung nababanggit natin at pati na rin ang mga fans ng PBA, hindi epektibo sa depensa at sa opensa si Wami. So mas mabuti pa na si Chris Rosales ang kanyang gamitin. Kaya nga silang dalawa ni Chris Ross ngayon ang ginagamit na main point guards ng San Miguel Beer. Samantala naman, ang isa pa nating nakita advantage, kontrolado ng San Miguel yung laro ni CJ Perez. Alam nating nababatikos ito dahil nga sabi nung iba tira ng tira. Pero dito sa finals na limitahan ng SMB yon at hindi lahat ng plays ay sa kanya pinapatakbo. At ito ang dahilan kung bakit ngayon itong SMB ay nakalamang sa serye. Sa panig ng TNT, ang isang magandang nakita natin yung laro ni Almon Vosotros. So ibig sabihin dapat ito bigyan pa ng additional playing time nitong si Coach Chot Reyes. Obviously maraming adjustment na kailangan gawin ng TNT. Kaya marami ngayon i-consider talagang effort o itong si Chot Reyes at huwag na tayo magtaka kung sakaling gumawa siya ng paraan para masiguro na sa mga susunod na games, very important, must win yun sa TNT at magkakaroon to ng adjustment. At syempre, may counter naman na gagawin sigurado itong si Coach Leo Austria. Ang isa pa natin pwedeng ibalita tungkol dito sa San Miguel ay posible kaya nakunin nila itong si Mikey Williams. Dahil sa ngayon, merong mga lumalabas na reports na baka daw itong Converge Fiber Xers ay bitawan na itong si Mikey Williams at ito'y kukunin na ng San Miguel. Katulad ng nabanggit natin kanina, nangangailangan ng isa pang point guard ng San Miguel na magiging isang consistent scorer naman. Dahil parang hindi yan kayang gawin ni Wami Tiongson. So mukhang sa ngayon, baka nga mangyari dito ay itong si Mikey Williams, iyan ang kunin ng San Miguel bilang guard na kanilang magagamit. Dahil syempre, alam naman natin na itong SMB, tinitignan din nila yung magiging future ng franchise nila. At ang isang nakikita nila base dito sa mga insiders ay kunin itong si Mikey Williams. Dahil si Mikey Williams, alam naman natin na magaling iyang scorer at sigurado na marami ang maiaambag para dito sa San Miguel kapag nagkataon. Ang kinakailangan na lamang talaga ay maayos yung kontrata nito at kung magkakaroon sila ng agreement talaga na siya ay mapupunta dito sa SMB. Alam naman natin na medyo magiging matindi yung negosasyon dyan dahil syempre yan nga nagiging problema dito sa Converge Fiber Xers. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali na itong si Mikey Williams nga ay mapunta dito sa SMB. Pero if ever nga na matuloy yung pagpunta ni Mikey Williams sa San Miguel, dalawa lang yan. Either ilalaglag siya ng Converge at magiging free agent na or magkakaroon ng trade. Kung sakaling magkaroon ng trade, diyan medyo magiging komplikado dahil kinakailangan i-assess yung value ni Mikey Williams at alam natin na medyo mahirap i-determine na yan lalo na nga. At itong si Mikey Williams ay hindi na naglalaro ng matagal na panahon. So kinakailangan i-consider yan mabuti ng San Miguel kung sino ang willing nilang i-give up para dito kay Mikey Williams. Kaya maraming pag-uusapan dyan ang San Miguel at TNT o Converge. Ang isa pa nating balita ngayon, ito raw Terrafirma Jeep. Alam kong malungkot na balita to para sa mga PBA fans. Itong Terrafirma Jeep daw ay hindi aalis dito sa PBA dahil hindi natuloy yung negosasyon nila nitong Zamboanga Valientes. So ngayon, ayon dito kay Commissioner Willie Marshall, ay kukunin na raw nila o maglalaro na itong Terrafirma dito sa first conference at ang pag-uusapan na lang daw ay kung paano daw ito magre-rebuild. Sinabi na kanilang team manager na si Bobby Rosales na palalakasin daw nila yung lineup nila. Pero siyempre sa tinagal-tagalan ng Terrafirma wala nang naniniwala dyan. Dahil ngayon pa lamang alam na natin na yung mga top players niya na ite-trade din dito sa SMC. As it is, alam na natin si Stanley Pringle ay napunta na dito sa Reynosa Elasto Painters. At itong si Aldrich Ramos daw ay naglalaro na sa MPBL.
Yung ibang players ng Terra Firma, ang pagkaalam natin, 7 na lamang dyan ang merong kontrata. At yung iba ay wala na, naglaro na sa iba't ibang liga, maski yung mga coaching staff nila. So yan ngayon ang magiging sitwasyon dito para sa Terra Firma, medyo magulo talaga. Of course, nandiyan pa yung rights ni Christian Stan Hardigan na pinag-uusapan. Kaya medyo sabihin na natin, magiging mahaba yung diskusyon dito kung ano ang gagawin pagdating dito sa paglalaro ng Terra Firma. At ang sinabi doon ni Commissioner Willie Marshall ay itong Terra Firma maglalaro daw dito sa first conference. So, hindi pa natin natitiyak kung sa second conference ay maglalaro pa itong Terra Firma o hindi na. Ibig sabihin nito, marami ang pwede pang mangyari dito sa PBA, lalo na sa next season. Kaya nga maraming umaasa sana na itong Terra Firma ay mawawala na, pati itong Northport Batang Pier at bibili ng Strong Group Athletics. Pero mukhang malabong mangyari pala na at mukhang hindi yan matutuloy. At parang yan ngayon ang masasabi natin na baka pinoproblema ngayon nitong PBA. At ang huli nating balita ngayon, ang Magnolia Chicken Templados ay naghahanap na ng pwedeng ipalit dito kay William Navarro. Dahil mukhang sabi nga nila ay pipirma na talaga to. Kaya nga mukhang ganito magiging sabihin na nating dilema nitong Magnolia. Tinrade nila si Calvin Abueva, si Jeric Balanza at isang draft pick para dito kay Navarro. Ang sabihin na natin medyo nakapagtataka dito, mag-e-expire na pala o nag-expire ng kontrata ni William Navarro nitong Hulyo. Alam yan siyempre ng Magnolia, so bakit pa nila kinuha itong si Navarro kung hindi naman pala sila sigurado na ito yung magre-renew? Ibig nito sabihin, kung ikaw itong Magnolia Chicken Templados, dapat sinigurado mo na bago mo kunin itong si William Navarro, ay kausapin mo muna at tiyakin mo na i-renew niya yung kanyang kontrata. Dahil syempre, malulugi talaga doon. Parang lumabas nito, pinamigay nila si Calvin Abueva at si Balanza nang wala silang makukuhang kapalit. At ngayon nga, merong mga lumalabas na reports na baka daw pati itong si Xavier Lucero ay aalis na rin dito sa PBA at maglalaro sa Taiwan. So, iyan ngayon yung mga pinag-aaralan at kinokonsiderang mabuti nitong line-up ng Magnolia Chicken Templados kung paano nila yan sabihin natin maaasikaso ng mabuti. Dahil syempre kung ikaw Magnolia gusto mong siguraduhin na sa darating na season magiging mas malalim na yung iyong bench. Ang malungkot nga nito para sa Magnolia, sinet na nila yung future nila dito sa kay Navarro, kay Lucero, kay Jerome Lastimosa. Pero ngayon wala na nga si Navarro at may posibilidad na baka pati itong si Xavier Lucero ay umalis din. So iyan ngayon ang pinoproblema talaga nitong si Coach Chito Victorero. As it is, alam naman natin na hindi pa rin sigurado kung si Victorero nga ay mananatili pa rin bilang coach nitong Magnolia Chicken Templado. So maraming question ngayon dito sa off-season para sa Magnolia. Shoutout muna kay RG Bueno at Dalina family, kay Dexter Domer, kay Katsakino Dukusin, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, si Enju, si Anthony Alon, at ang iba pa natin na mga regular na taga-subaybay.